Kumusta po mga ginang? Pag-usapan po natin ang isang bagay na pribadong bahagi ng ating buhay, ngunit napakahalaga para sa inyong kalusugan habang kayo ay nagkakaedad. Kamakailan may lumabas na kwento tungkol sa isang 74 taong gulang na babae, tawagin na lang natin siyang Elena, na pumanaw habang natutulog. Ang sanhi ay hindi atake sa puso o stroke sa karaniwang paraan na iniisip natin. Ito ay isang bagay na mas hindi inaasahan, isang komplikasyon mula sa isang simpleng gawi sa umaga na naging mali. Hindi na kinaya ng kanyang katawan ang bigat ng sitwasyon. Hindi lamang ito isang nakakagulat na kwento. Ito ay isang panggising sa katotohanan. Ako po, si Dr. Mila De La Paz, isang manggagamot na dalubhasa sa pangangalaga sa kalusugan ng mga kababaihang may edad na sa loob ng mahigit 30 taon. Ang trabaho ko sa buong buhay ko ay tulungan ang mga babaeng tulad ninyo, mga babaeng lampas 60 anyos, na harapin ang mga pagbabagong kaakibat ng pagtanda upang manatili kayong malakas, malusog at may tiwala sa bawat aspeto ng inyong buhay. Paano kung sabihin ko sa inyo na ang isang bagay na kasing natural ng sariling pagbibigay kasiyahan, self-pleasure, kapag ginawa sa maling paraan, ay maaring dahan-dahang naglalagay sa panganib sa inyong puso, sa kalusugan ng inyong balakang, at maging sa inyong kakayahang makaramdam ng saya. Sa artikulong ito ibabahagi ko ang 7 sa mga pinakapanganib na pagkakamali na nakikita ko sa mga babaeng nasa kanilang 60s, 70s, at pataas, lalo na sa umaga. Higit sa lahat, ipapakita ko sa inyo kung paano iiwasan ang mga ito para protektahan ang inyong kalusugan at sigla sa pangmatagalan. Bigyan po ninyo ng pansin ang ika-4 na pagkakamali. Ito ay isang bagay na halos lahat ng babae ay nagagawa at maaring ito ang tahimik na nagdudulot sa inyo ng paulit-ulit at masakit na mga problema sa kalusugan. Bago tayo magsimula, kung mahalaga sa inyo ang pagprotekta sa inyong kalusugan at pananatiling malakas habang tumatanda, sana ay makita ninyong mahalaga ang impormasyong ito. Ang layunin ko ay magbigay ng malinaw at mapagkakatiwalaang payo na partikular para sa inyo. Kung ang mensaheng ito ay tumatatak sa inyo, ipaalam ninyo sa akin sa pamamagitan ng pag-type ng 1 sa mga komento. Kung hindi naman i-type ang 0. Lagi po akong nakikinig at nais kong tiyakin na ito ay makakatulong sa abot ng aking makakaya. Simulan natin sa una at marahil pinakakaraniwang pagkakamali. Ito ay isang bagay na halos ginagawa nating lahat nang hindi namamalayan sa katahimikan ng umaga. Ngunit ang isang gawin na ito sa maling oras ay maaaring magdulot ng matinding hirap sa inyong puso at nervous system. Unang pagkakamali, ang agad-agad na masturbasyon pagkagising. Isa sa mga pinakamapanganib na pagkakamali ng mga nakatatandang babae ay ang masturbasyon sa sandaling sila ay magising. Maaring pakiramdam nito ay isang payapa at pribadong sandali upang kumonekta sa inyong katawan. Tahimik ang inyong isip, nakapahinga ang inyong katawan at tila natural na simula ito ng araw. Ngunit ang pagsunod sa bugso ng damdamin nang napakabilis ng hindi binibigyan ang inyong katawan ng oras para mag-adjust ay isang sugal. Lalo na kung kayo ay nasa 60s na o higit pa. Habang kayo ay natutulog, ang bilis ng tibok ng inyong puso, heart rate, at presyo ng dugo, blood pressure, ay nasa pinakamababang antas. Pagkagising ninyo, ang inyong katawan ay nagsisimula sa isang dahan-dahang paglipat, pabalik sa isang ganap na alerto at aktibong estado. Ang biglaang pagpasok sa matinding estimulasyon bago makumpleto ang prosesong ito ay maaaring magdulot ng biglaan at matinding pagtaas ng tibok ng puso at presyo ng dugo na naglalagay ng hindi kinakailangang bigat sa inyong cardiovascular system. Sa ilang kababaihan, ang biglaang pagbabagong ito ay nagdulot ng pagkahilo, malakas na pagkabog ng dibdib, at sa mga bihirang, ngunit totoong kaso, malubhang kaganapan sa puso. Bukod sa puso,
Kailangan din nating isaalang-alang ang nervous system. Ang sobrang aga na estimulasyon paggising ay maaring mag-trigger ng mabilis na pagdagsa ng dopamine, ang kemikal ng kasiyahan sa utak. Ito ay madalas na sinusundan ng isang crash na maaaring mag-iwan sa inyong pakiramdam na pagod, walang emosyon o walang gana sa buong araw. Ang dapat sana'y isang kaaya-aya at nakapagpapalakas na simula ay nagiging isang tahimik na taga-ubos ng enerhiya. Ito po ang simpleng katotohanan: kung kayo ay lampas 60, ang inyong katawan ay mas sensitibo sa mga biglaang pagbabago. Pagkatapos ng menopause, ang ating cardiovascular system ay sumasailalim na sa mga pagbabago. Ang kaya ninyong gawin noong 30 anyos, kayo ay maaring hindi na ninyo kayanin ngayon nang walang masamang epekto. Kaya't mariin kong ipinapayo sa aking mga pasyente na bigyan ang kanilang sarili ng hindi bababa sa 20 hanggang 30 minuto pagkatapos magising. Uminom ng isang basong tubig, mag-unat-unat ng kaunti, hayaang maging estable ang inyong presyo ng dugo. Pagkatapos, kung pipiliin ninyong magbigay kasiyahan sa sarili, mas magiging handa ang inyong katawan na harapin ito ng ligtas. Maaring mukha itong hindi nakakapinsala, ngunit ang isang gawin na ito ay maaring dahan-dahang umubos ng inyong lakas kalusugan ng puso at balanse ng emosyon sa paglipas ng panahon. At simula pa lamang iyan. Ang susunod na pagkakamali ay umaatake sa kakayahan ng inyong utak na makaramdam ng kasiyahan, at karamihan sa mga kababaihan ay nahuhulog sa bitag nito sa loob ng maraming dekada nang hindi namamalayan ang kapalit. Kung nakikita ninyong nakakatulong ang mga pananaw na ito, mangyaring ipaalam sa akin sa pamamagitan ng pagkomento ng numerong ON sa ibaba. Ngayon tumungo na tayo sa ikalawang punto, ikalawang pagkakamali. Paggamit ng mga pantasya na sobrang nagpapasigla sa utak. Ang ikalawang pagkakamali ay naging halos automatiko para sa maraming babae, lalo na sa pribadong oras ng umaga, ang pag-asa sa mga pantasya o erotika na may matinding estimulasyon. Partikular kong tinutukoy ang uri ng ideal na romansa o mabilis na mga salaysay na karaniwan ngayon. Para sa mga mas batang babae, maaaring hindi gaanong halata ang mga epekto. Ngunit para sa mga nakatatandang babae, ang gawin na ito ay maaaring tahimik na baguhin ang takbo ng inyong utak at magdulot ng totoong pinsala sa inyong emosyonal at sexual na kalusugan. Kapag kayo ay gumagamit ng material na may matinding estimulasyon ng inyong utak, ay binabaha ng hindi natural na dami ng dopamine. Ang problema, ang inyong utak ay hindi idinisenyo para harapin ang ganoong karaming matinding estimulasyon sa maikling panahon. Sa paglipas ng panahon, nagsisimula itong maging manhid. Habang mas umaasa kayo sa matinding pantasya, mas kakaunti ang maaari ninyong maramdaman mula sa tunay na pisikal na haplos. Ang mas malala, maaari nitong bawasan ang inyong kakayahang ma-excite sa isang totoong tao, sa isang totoong sitwasyon na binuo sa emosyonal na koneksyon. Lumilikha ito ng isang mapanganib na siklo. Nagsisimula kayong mangailangan ng mas matinding pantasya para lang may maramdaman. Nawawalan kayo ng koneksyon sa inyong sariling katawan, sa inyong mga emosyon at sa mga taong mahalaga sa inyo. Hindi lang nito sinisira ang inyong sexual na tugon. Sinisira nito ang inyong kumpiyansa, ang inyong kakayahan para sa intimasya at ang inyong kakayahang mag-enjoy sa mga simpleng sandali sa buhay. Inilalarawan ito ng ilan sa aking mga pasyente bilang pakiramdam na walang emosyon, malabo ang isip o kahit medyo nalulungkot pagdating ng tanghali at hindi nila alam na nagsimula ito sa kanilang routine sa umaga. Para sa mga kababaihan sa kanilang mga huling taon, bumabagal ang kakayahan ng utak na makabawi mula sa ganitong uri ng sobrang estimulasyon. Hindi ninyo kayang paglaruan ang inyong mga antas ng dopamine. Ang pinsala ay maaring maging pangmatagalan. Kaya't hinihikayat ko kayong pagtuunan ng pansin ang inyong pisikal na nararamdaman.
Gamitin ang inyong alaala, ang inyong hininga, o mag-focus sa sensual na haplos. Muling kumonekta sa makatotohanan at makataong bahagi ng karanasan. Ang inyong utak at ang inyong sarili sa hinaharap ay magpapasalamat sa inyo. At kung sa tingin ninyo ay mapanganib ang sobrang pagpapasigla sa inyong utak, maghintay kayo hanggang malaman ninyo kung ano ang nangyayari kapag pinipilit ninyo ang inyong katawan sa panahon ng sukdulan climax. Ang susunod na pagkakamali ay nagsasangkot ng isang bagay na halos ginagawa ng bawat babae nang hindi namamalayan kung gaano ito kapanganib para sa kanyang pangmatagalang kalusugan. Ikatlong pagkakamali. Pagpigil ng hininga o pag-iri habang nararating ang sukdulan. Ang susunod na pagkakamali ay napakakaraniwan, ngunit ito ay isang bagay na bihirang pag-usapan ng mga babae. Ito ang gawin ng pagpigil ng hininga, pagpapatigas ng mga kalamnan o pisikal, na pag-iri habang nagbibigay kasiyahan sa sarili, lalo na sa sandali ng sukdulan. Para sa isang babaeng lampas sa sista, hindi lang ito masamang gawi, ito ay mapanganib. Maaari itong magkaroon ng pangmatagalang epekto sa kalusugan ng inyong pelvic floor, mga kalamnan sa balakang. Kapag umiiri kayo ng ganito, pinipilit ninyo ang isang biglaang pagtaas ng presyon sa loob ng inyong katawan. Ang presyon na ito ay tumutulak pababa sa inyong mga pelvic organ, ang inyong pantog, matris at tumbong. Ito ay kilala bilang Valsalva maneuver. Ang paggawa nito sa panahon ng sexual na aktibidad ay maaaring magpahina sa maselang network ng mga kalamnan at litid na sumusuporta sa mga organ na ito. Para sa mga babaeng nakaranas ng panganganak o postmenopausal na, ang mga suportang istrukturang ito ay mas mahina na. Nakakita ako ng mga kaso kung saan ang paulit-ulit na pag-iri ay nag-aambag sa pagluslos ng pelvic organ prolapse, hindi mapigilang pag-ihi, urinary incontinence, at maging sa mga irregularidad sa tibok ng puso, heart arrhythmias. Kahit na hindi ito magdulot ng agarang medical na emergency, ang mga pangmatagalang kahihinatnan ay kasing seryoso. Ang paulit-ulit na pag-iri ay maaaring humantong sa pagkaipit ng mga ugat at pagbawas ng pakiramdam sa paglipas ng panahon. Madalas na pumupunta ang mga kababaihan sa aking opisina na nagrereklamo ng pagtagas ng ihi kapag umuubo o bumabahin isang pakiramdam ng kabigatan sa balakang o nabawasang pakiramdam at hindi nila kailanman pinaghihinalaan na ang isang banayad na gawin na ito ang maaaring ugat ng problema. Tandaan po, ang sukdulan ay dapat isang pagpapakawala, hindi isang pisikal na pakikibaka. Ang inyong katawan ay hindi isang makina. Ito ay isang sistema ng mga maselang tugon. Ang pagre-relax, paghinga at kamalayan ay ang inyong pinakamalalaking kakampi sa pagpapanatili ng inyong pangmatagalang sexual na paggana at kalusugan ng balakang. Kung nakagawian na ninyong magpigil ng hininga ngayon, na ang oras para itigil ito, bigyan ng puwang ang inyong hininga. Maging malumanay sa karanasan. Hindi lang mas gagaan ang inyong pakiramdam, kundi mapoprotektahan din ninyo ang inyong sarili mula sa malubhang pinsala. Ngunit kahit na tama ang inyong paghinga, may isa pang panganib na hindi isinasaalang-alang ng karamihan sa mga babae. Hindi ito tungkol sa kung paano ninyo hinahawakan ang inyong katawan, kundi sa kung ano ang nakakalimutan ninyong gawin bago at pagkatapos. Ang susunod na pagkakamali ay maaring tahimik na naghahanda sa inyo para sa masakit at paulit-ulit na mga impeksyon nang hindi ninyo namamalayan. Kung kasama ko pa rin kayo at nakikita ninyong mahalaga ang impormasyong ito, mangyaring magkomento ng 1 sa ibaba para ipaalam sa akin. Ngayon magpatuloy tayo sa ika-4 na punto, ika-4 na pagkakamali. Hindi paghihibago at pagkatapos ng masturbasyon. Ito ang isa sa pinakanakakaligtaan, ngunit kritikal na pagkakamali na ginagawa ng mga nakatatandang babae. Ito ay ang hindi paghihibago at pagkatapos ng masturbasyon.
Mukha itong napakasimple. Ano nga ba ang magagawa ng isang mabilis na pagpunta sa banyo? Ang katotohanan ay ang maliit na gawi na ito ay may malaking papel sa pag-iwas sa urinary tract infections UTIs. Isa sa mga pinakakaraniwan at nakakainis na issue sa kalusugan para sa mga kababaihan, lalo na habang tayo ay tumatanda. Ang urethra ng isang babae ay mas maikli kaysa sa isang lalaki na ginagawang mas madali para sa bakterya na makapasok sa pantog. Sa panahon ng sexual na estimulasyon ang bakterya mula sa balat ay maaaring madala patungo sa butas ng urethra. Kung hindi kayo iihi, pagkatapos ang bakterya na yon ay maaaring manatili doon at dumami na hahantong sa isang masakit na UTI. Ang hindi paghihibago nito ay maaari ring maging problema. Kapag ang ihi na naipon magdamag ay nananatili sa inyong pantog, habang nakakaranas ng estimulasyon ng inyong katawan, maaari itong magdulot ng iritasyon. Hindi ko na mabilang ang mga nakatatandang babae na aking ginamot na dumaranas ng paulit-ulit na UTI, hindi maipaliwanag na mahapding pakiramdam o pakiramdam ng palaging puno ang pantog. Marami sa kanila ay walang kamalay-malay na ang simpleng hindi paghihikaugnay ng kanilang sexual na gawain ang nakatagong dahilan. Para sa mga mayroon ng problema sa pagiging sensitibo ng pantog o incontinence, ang pagkakamaling ito ay maaaring lalong magpalala sa mga sintomas. Ito ay simpleng kalinisan na may malalim na epekto. Ang pag-ihibago nito ay tumutulong na magsimula ng malinis. Ang pag-ihi pagkatapos ay tumutulong na tanggalin ang anumang bakterya na maaaring naipasok. Isa ito sa pinakamadaling paraan upang protektahan ang inyong katawan, ngunit maraming babae ang lumalaktaw dito dahil sa nakagawian o para makatipid sa oras. Kung seryoso kayo sa pagtanda ng maayos at pag-iwas sa hindi kinakailangang sakit o pag-inom ng antibiotics, gawin ninyong hindi negotiable ang hakbang na ito. Ngayon, kahit na sundin ninyo ang bawat hakbang na ibinahagi ko sa ngayon, mayroon pa ring isang karaniwang gawi na nagdudulot ng pisikal na pinsala mula sa labas papasok. Hindi ito tungkol sa tiyempo presyon sa loob o kahit kalinisan. Ito ay tungkol sa paraan ng inyong paghawak sa inyong katawan. At ang ibabahagi ko ay maaaring ikagulat ninyo dahil ito ay isang bagay na iniisip ng karamihan sa mga babae na tama ang kanilang ginagawa. Ikalimang pagkakamali. Paggamit ng sobrang diin o agresibong estimulasyon. Ang susunod na pagkakamali ay isa sa mga pinakanakapipinsala sa pisikal at sa kasamaang palad, isa rin sa pinakakaraniwan. Maraming nakatatandang babae nang hindi namamalayan ay gumagamit ng sobrang diin o masyadong agresibong mga teknik kapag sila ay nagmamasturbate, madalas gamit ang isang malakas na vibrator. Sa paglipas ng mga taon ito, ay nagiging isang isang paraan upang mabawi ang inaakala nilang nabawasang pakiramdam o mas mabagal na pagka-excite. Ngunit narito ang katotohanan ng pakiramdam na kailangan sa sandaling iyon ay maaaring tahimik na sumisira sa inyong pinakamaselang mga tissue. Habang tumatanda ang mga babae, ang mga pagbabago sa hormone ay maaaring maging sanhi ng pagnipis panunuyo at pagiging marupok ng mga tissue sa vulva at ari isang kondisyon na tinatawag na vulvovaginal atrophy. Ang mga daluyan ng dugo ay nagiging mas maselan at ang mga ugat ay mas madaling masaktan. Ang paggamit ng vibrator sa pinakamataas na setting nito sa loob ng mahabang panahon o paglalagay ng matinding direktang diin sa clitoris ay maaaring magdulot ng maliliit na punit microtears, pasa, at maging ng pagkaipit ng ugat, nerve compression, sa paglipas ng panahon. Ito ay direktang humahantong sa desensitization kung saan kailangan ng mas matindi pang istimulasyon para maramdaman ang parehong kasiyahan. Ang ilang mga babae ay maaaring magkaroon pa ng mga kondisyon ng paulit-ulit na pananakit o pamamanhid. Mayroon akong mga pasyente, mga babaeng tulad ni Susan o Corazon na dumating na may pagkawala ng pakiramdam o hirap na makarating sa sukdulan.
Sa maraming kaso ang sanhi ay hindi panloob. Ito ay ang paulit-ulit na pisikal na trauma mula sa maraming taon ng marahas at mekanikal na estimulasyon. Ang katawan ay tumutugon sa pinsala sa pamamagitan ng pamamaga at ang pamamaga na yon sa paglipas ng panahon ay maaring makapinsala sa mismong mga istruktura na responsable para sa kasiyahan. Ang mas nakakabahala ay hindi agad nararamdaman ng karamihan sa mga babae ang pinsala. Ito ay tahimik na naiipon. Ang nagsisimula bilang isang banayad na pagkawala ng pakiramdam ay maaaring maging isang permanenteng pagbabago sa paggana. Kaya't napakahalaga na maging maingat. Palaging gumamit ng mataas na kalidad na lubricant. Ang isang mas banayad na diskarte na may iba't ibang estimulasyon at isang nakaka-relax na teknik ay mahalaga para sa pagprotekta sa pakiramdam at pagpapanatili ng inyong sexual na paggana hanggang sa inyong mga huling taon. Ngunit kahit na banayad kayong humawak at tama ang inyong paghinga, meron pa ring bitag na kinahuhulugan ng maraming babae, isa na hindi lang nakakaapekto sa katawan, kundi sa isip at emosyon. Dahil kapag kayo ay nag-masturbate mula sa maling emosyonal na estado, maaari itong lumikha ng isang siklo ng kawalan, pagkakasala at maging depression. Iyan mismo ang ating aalamin sa susunod. Ika-6 na pagkakamali, masturbasyon. Habang mababa ang emosyon o balisa, ang pagkakamaling ito ay isa sa mga pinakatahimik na nakakasira dahil hindi lamang ito nakakaapekto sa inyong katawan. Naapektuhan nito ang inyong emosyonal na kagalingan at katatagan ng isip. Ang pag-masturbate, kapag kayo ay nalulungkot, na-stress, nababalisa, o mababa ang emosyon, ay maaaring mukhang mabilis na solusyon para gumaan ang pakiramdam, ngunit madalas itong may kabaligtaran na epekto, lalo na para sa mga babaeng lampas 60. Sa yugtong ito ng buhay, ang inyong emosyonal na regulasyon at katatagan ng isip ay malalim na nakaugnay sa inyong balanse ng hormone, sa inyong nervous system at sa inyong pakiramdam ng layunin. Kapag ginagamit ninyo ang sariling pagbibigay kasiyahan bilang isang paraan ng pagtakas, sa halip na isang pagpapahayag ng tunay na damdamin, maaari ninyong hindi sinasadyang lumikha ng isang siklo ng emosyonal na pagkaubos. Maraming babae na nakikita ko ang naglalarawan ng ganitong pattern, panandalian silang gumaan ang pakiramdam pagkatapos ng sukdulan, ngunit pagkatapos ay biglang darating ang isang alon ng pagod, kalungkutan o kahit na pagkakasala. Nangyayari ito dahil ang reward system ng utak ay napasigla ng walang makabuluhang emosyonal na konteksto. Nakakakuha kayo ng isang maikling pagtaas ng dopamine at oxytocin, ngunit walang tunay na intimasiya, walang koneksyon, at walang mas malalim na kasiyahan na sumusuporta dito. Sa paglipas ng panahon, tinuturuan ng pattern na ito ang inyong utak na iugnay ang kasiyahan sa pag-iisa. Maaari itong humantong sa kawalan ng emosyon, nabawasang motibasyon, at sa ilang mga kaso, mga sintomas na kamukha ng clinical na depression. Ang nagpapaging partikular na mapanganib dito ay kung gaano ito kabinayad. Maaaring isipin ninyo na matamlay lang ang araw ninyo, ngunit sa katotohanan, inuubos ninyo ang inyong emosyonal na reserba nang hindi ito napapalitan. Sa mga nakatatandang babae, ang emosyonal na pagkaubos na yon ay maaaring umabot sa bawat bahagi ng buhay, ang inyong mga relasyon, ang inyong antas ng enerhiya, at maging ang inyong kagustuhang manatiling aktibo at nakikilahok. Ang kasiyahan ay dapat magmula sa isang lugar ng katahimikan, pasasalamat, at pagiging naroroon, hindi mula sa stress, pagkabagot o kalungkutan. Kung nakikita ninyo ang inyong sarili na naghahanap ng kaligayahan kapag hindi balanse ang inyong emosyon, hinihimok ko kayong huminto muna. Maglakad-lakad, huminga, nang malalim, tumawag sa isang kaibigan o kumonekta sa isang mahal sa buhay. Ang inyong emosyonal na kalusugan ay kasing halaga ng inyong pisikal na lakas. At gayon paman, kahit na kayo ay emosyonal na matatag,
maingat sa inyong teknik, at may kamalayan sa inyong tiyempo, mayroon pa ring isang huling pagkakamali na madalas na hindi napapansin. Hindi ito tungkol sa kung ano ang inyong ginagawa o nararamdaman, kundi tungkol sa mga senyales na sinusubukang ipadala ng inyong katawan sa inyo at kung ano ang nangyayari kapag binabaliwala ninyo ang mga ito. Ikapitong pagkakamali. Pagbabaliwala sa sinasabi ng iyong katawan, ang huling pagkakamali ay maaaring ang pinakapanganib sa lahat. Hindi ito tungkol sa isang aksyon na ginagawa ninyo, kundi sa isang aksyon na hindi ninyo ginagawa ang pakikinig sa inyong katawan. Napakaraming nakatatandang babae ang binabaliwala ang mga maagang babala na ipinapadala ng kanilang katawan, kaunting panunuyo o iritasyon, pananakit sa panahon ng estimulasyon, isang mahina o naantalang orgasmo, isang bahagyang mahapding pakiramdam kapag umiihi, isang mapurol na sakit sa balakang o isang pakiramdam ng presyon na wala naman doon dati. Ang mga sintomas na ito ay tahimik na isinasantabi bilang isang normal na bahagi lamang ng pagtanda. Ngunit hindi lamang ito mga senyales ng edad. Ito ay mga mensahe. At ang pagbaliwala sa mga ito ay maaaring humantong sa seryoso at minsan ay hindi na maibabalik na mga kahihinatnan. Ang inyong katawan ay nagsasalita sa mga banayad na paraan. Nagbibigay ito sa inyo ng mga pahiwatig kapag may hindi gumagana ng tama, kapag ang mga ugat ay nagiging manhid, kapag ang mga tissue ay numinipis, kapag ang pelvic floor ay humihina, o kapag ang pantog ay naiirita. Ang gawain ng masturbasyon ay madalas na nakakatuklas ng mga isyong ito ng maaga. Ngunit kung nakikinig lamang kayo, ang trahedya ay maraming babae ang naghihintay hanggang sa ang mga senyalis na ito ay maging paulit-ulit na sakit, dysfunction o karamdaman bago sila humingi ng tulong. Sa panahong iyon, ang pinsala ay madalas na mas mahirap nang ibalik. Nakakita ako ng mga babae na nagkaroon ng paulit-ulit na pananakit ng balakang o dumaranas ng paulit-ulit na impeksyon lahat dahil hindi sila kumilos noong unang lumitaw ang mga senyales. Ang kailangan lang sana ay isang simpleng check-up o isang pakikipag-usap sa isang doktor. Ang kamalayan ay pag-iwas at ang pananahimik ay maaaring maging isang sentensya. Utang ninyo sa inyong sarili na makinig hindi lamang sa inyong mga iniisip, kundi sa mga tahimik na senyales ng inyong katawan. Kung mayroon kayong kakaibang nararamdaman, huwag maghintay. Nakarating kayo sa puntong ito ng buhay sa pamamagitan ng pakikinig sa inyong mga kutob. Huwag hayaang pigilan kayo ng hiya o pagmamataas na protektahan ang mga taon na darating pa. Ngayon, kung ang 7 pagkakamaling ito ay nagbukas ng inyong mga mata, kahit kaunti lang manatili po kayo sa akin. Ang konklusyon na ating mararating ay higit pa sa isang buod. Ito ay isang panawagan sa pagkilos upang gawing lakas, enerhiya at kalinawan ang mga aral na ito, hindi balang araw, kundi simula ngayon. Konklusyon payo ng isang doktor para sa mas matatag na kinabukasan. Kung nakaabot po kayo hanggang dito, nais kong magpasalamat, hindi lamang para sa inyong oras, kundi para sa sapat na pagmamalasakit sa inyong sarili upang tingnan ng mas malapitan ang isang bagay na bihirang pag-usapan ng karamihan sa mga kababaihan. Ang katotohanan ay ang masturbasyon mismo ay hindi ang kalaban. Ito ay isang natural at malusog na bahagi ng buhay at kapag ginawa ng may kamalayan, maaari itong suportahan ang inyong sigla habang kayo ay tumatanda. Ngunit ang 7 pagkakamali na ating tinalakay ay mga tahimik na banta. Hindi sila dramatiko o halata, ngunit sila ay lubhang mapanganib kapag inuulit sa paglipas ng panahon. Ang pagmamadali sa estimulasyon sa sandaling magising pag-iri, habang nasa sukdulan pag-asa sa agresibong mga teknik, pagbaliwala sa inyong emosyonal na estado, sobrang pagpapasigla sa inyong utak o paglaktaw sa mga simpleng hakbang sa kalinisan, bawat isa sa mga ito ay nagdaragdag. Dahan-dahan at tahimik sila ay nabubuo
hanggang sa magsimulang masira ang katawan sa mga paraang tila biglaan, ngunit resulta ng maraming taong paggawa. Ang usapang ito ay hindi tungkol sa kahihiyan. Ito ay tungkol sa kamalayan. Ito ay tungkol sa pag-alam kung ano ang mas mabuti upang makagawa kayo ng mas mabuti. Karapatan ninyong tumanda ng may lakas, may kalinawan at may kumpiyansa. Karapatan ninyo ang kasiyahan na nag-iiwan sa inyo ng pakiramdam na masigla hindi naubos at isang koneksyon sa inyong sariling katawan na binuo sa paggalang hindi sa kapabayaan. Isang aral sa buhay mula kay Dr. Mila de la Paz. Pagkatapos ng lahat ng aking mga taon bilang isang doktor, narito ang pinakamahalagang aral na maibabahagi ko. Ang maliliit na desisyon na ginagawa ninyo araw-araw ay mas makapangyarihan kaysa sa anumang gamot na mairereseta ko. Ang tunay na kalusugan ay hindi nagmumula sa isang dramatikong lunas. Ito ay nagmumula sa tahimik at tuloy-tuloy na paggalang sa sarili. Ito ay nasa baso ng tubig na iniinom ninyo paggising sa sandaling huminga kayo bago kumilos at sa tapang na makinig kapag bumubulong ang inyong katawan na may mali. Ang inyong kalusugan ay inyong responsibilidad, ngunit hindi ninyo kailangang harapin ito ng mag-isa. Kung may tumama sa inyo, sa mga narinig ninyo ngayon, huwag ninyo itong basta itabi. Gumawa ng isang maliit na hakbang. Gumawa ng isang pagbabago at pagkatapos ay isa pa. Ang tunay na pagbabago ay nagmumula sa mga tahimik at tuloy-tuloy na desisyong ito. Hinihikayat ko kayong ipagpatuloy ang paglalakbay na ito ng pag-aaral at pag-aalaga sa sarili. Kung nakita ninyong nakakatulong ang artikulong ito, mangyaring mag-iwan ng komento sa ibaba at ibahagi ang isang bagay na inyong natutunan. Ang inyong karanasan ay maaaring makatulong sa ibang babae. Isaalang-alang ang pag-subscribe para sa higit pang mga kaalaman sa kalusugan na angkop para sa inyo at pakiusap ibahagi ang artikulong ito sa inyong mga kapatid na babae, mga kaibigan at iba pang mga kababaihan sa inyong buhay. Ito ay isang pag-uusap na maaaring tunay na magdulot ng pagbabago sa buhay ng isang tao. Ang inyong susunod na kabanata ay maaaring ang inyong pinakamatatag. Sabay-sabay nating harapin ito ng may karunungan at lakas.